10 mga bagay na hindi kayang gawin ng karamihan. Welcome sa Arvin Polo TV. Maraming kilos ang maaaring magawa ng katawan ng isang tao. Ngunit alam mo ba na marami ding mga galaw ang hindi mo kayang gawin? Oo, totoo yon. Ito ay sapagkat iilang tao lamang ang may kakayahang gawin ito. Hindi ito madaling gawin dahil nangangailangan ito ng masusing pagsasanay o maaari din namang likas na ito sa iilang tao lamang. Ngunit ano-ano kaya ang mga galaw na ito at paano kaya ito ginagawa? Kaya naman sa video na ito ay aalamin natin ang 10 mga bagay na hindi kayang gawin ng karamihan. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Open a bottle with your feet. Ang pag-open ng bote gamit ang paa ay isang kakaibang talento na nangangailangan ng husay, lakas at tamang teknik. Bagaman mukhang madali ito, para sa ilan ay kailangan ng kontrol sa mga kalamnan at tamang paraan para magawa ito ng tama. Para sa marami, ito ay isang nakakatuwang hamon. Ngunit para naman sa iba, ito ay isang paraan para ipakita ang kanilang husay sa kakaibang paraan. Una, mahalagang maintindihan kung paano ito ginagawa. Karaniwan ay hindi ginagamit ang paa para sa mga bagay na may mataas na pressure at coordination. Pero sa ganitong kaso ay kailangan kontrolin ng maayos ang mga paa para makuha ang tamang paghawak sa bote at mapihit ang takip. Unang hakbang ay siguraduhing malinis at tuyo ang mga paa para hindi madulas. Sunod ay ilagay ang bote sa pagitan ng mga daliri ng paa, lalo na sa malaking daliri at katabing daliri. Ang malaking daliri ng paa ang nagbibigay ng tamang hawak at lakas para mapihit ang takip, at kapag nasa tamang posisyon na ang bote ay dahan-dahan itong paikutin gamit ang malaking daliri at katabing daliri. Dapat mabagal at kontrolado ang pag-ikot para hindi madulas ang bote. Mahalaga din ang lakas at koordinasyon ng paa para siguraduhing hindi mahuhulog o mawawala sa posisyon ang bote. Kaugnay din nito, sa pagpapractice ng teknik na ito, ay pwedeng gumamit ng iba't ibang klase ng bote para masanay ang mga paa sa iba't ibang hugis at laki ng takip. Ang paggamit ng bote na may malaking takip ay makakatulong para madagdagan ang grip at mapabuti ang coordination. Bukod dito, ang regular na pagpapractice ay makakatulong din para masanay ang mga paa at mapaunlad ang kasanayan sa pag-open ng bote. Dagdag pa rito, ang pag-open ng bote gamit ang paa ay pwede ring maging bahagi ng mga competition o talent shows kung saan ay nagpapakita ang mga contestants ng kanilang husay sa harap ng maraming tao. Ito ay isang natatanging paraan para ipakita ang kakayahan ng isang tao sa paggamit ng kanilang katawan sa kakaibang paraan. Bukod sa pagiging isang nakakaaliw na talento, ay pwede rin itong magsilbing inspirasyon para sa iba na maghanap ng kakaibang paraan para gamitin ang kanilang katawan at matutunan ang bagong kasanayan. Sa kabilang banda, ang proseso ng pag-open ng bote gamit ang paa ay hindi lang tungkol sa pisikal na kakayahan, kundi pati na rin sa mental preparation at determinasyon. Number 2. Milk squirting from your eyes. Ang pagsirit ng gatas mula sa mga mata ay isang bihirang kakayahan na tinatawag na lacrimal gland reflux o milk squirting from the eyes. Ito ay bihirang makita at kadalasang nagiging usap-usapan dahil sa kakaibang katangian nito. Ang kakayahang ito ay dahil sa koneksyon ng mga lacrimal glands at ng ilong sa pamamagitan ng lacrimal ducts. Ang mga lacrimal glands ay matatagpuan sa itaas na bahagi ng mga mata at gumagawa ng luha. Karaniwan, ang mga luha ay dumadaloy mula sa mga glandular na ito papunta sa ibabaw ng mga mata upang manatiling basa at protektado. Pagkatapos, ang mga luha ay dumadaan sa lacrimal ducts patungo sa ilong, kung kaya't nagiging sanhi ito ng pagkakaroon ng sipon kapag umiiyak tayo. Pero sa kakaibang kaso ng pagsirit ng gatas mula sa mga mata, ang mga taong may maluwag na lacrimal ducts ay maaaring magtulak ng liquid mula sa kanilang ilong pabalik sa lacrimal glands. Sa halip na ang normal na proseso ng pagluha, ang gatas o ibang liquid ay maaaring pumasok sa lacrimal ducts at lumabas mula sa mga mata. Ang unang kaso ng ganitong kakayahan ay hindi tiyak, ngunit ang mga ganitong palabas
ay matagal ng bahagi ng mga sideshow at circus noon. Ang mga taong may ganitong kakayahan ay kadalasang ipinapakita bilang kakaiba na nagdudulot ng malaking interes mula sa mga manonood. Sa ngayon, ang ganitong kakayahan ay bihira ng makita, ngunit paminsan-minsan ay lumalabas sa mga palabas sa telebisyon at social media. Subalit ayon sa mga doktor, ang pagsirit ng gatas mula sa mga mata ay karaniwang hindi delikado, ngunit dapat pa ring kumonsulta sa doktor kung nararanasan ito. Ang mga posibleng problema ay maaring magdulot ng infection o irritation sa lacrimal ducts at ilong. Mahalaga ang tamang kalinisan upang maiwasan ang pagpasok ng bakterya at iba pang germs sa mga mata. Samantala, isa sa mga kilalang tao na may ganitong kakayahan ay si Ilker Yilmaz mula sa Turkey. Siya ay nakapag-record sa Guinness World Records para sa pinakamalayong pagsirit ng gatas mula sa mata na umabot sa 279.5 centimeters noong 2004. Ang kanyang kakayahan ay nagdala ng malaking interes at nagpatunay na ang ganitong kondisyon ay posible din pala. Number 3. Tongue tricks. Ang tongue tricks ay mga kasanayan o galaw na magagawa ng dila na madalas ginagamit bilang pampasaya sa mga party o pagpapakita ng talento. May iba't ibang klase ng tricks at ang ilan ay likas na kakayahan habang ang iba naman ay natututunan sa pamamagitan ng pagsasanay. Narito ang ilan sa mga kilalang tongue tricks na maaaring subukan ng sinuman. Ang pinakakaraniwang trick ay ang tongue rolling. Ang kakayahang i-roll ang dila na parang tubo ay kadalasang namamana. May mga tao na madaling nagagawa ito habang ang iba naman ay hindi. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakayahang ito ay maaaring mamana mula sa mga magulang. Ngunit mas mahirap gawin ang cloverleaf tongue kumpara sa tongue rolling. Kailangan dito na i-flip ang mga gilid ng dila para magmukhang cloverleaf na may tatlong bahagi. Mahirap itong gawin at nangangailangan ng mahusay na coordination ng mga kalamnan sa dila. Samantala, ang tongue folding naman ay isang variation ng tongue rolling kung saan ang dulo ng dila ay itinutulak papasok sa loob para magmukhang naka-fold. Pero hindi lahat ng tao ay kayang gawin ito at nangangailangan ito ng sapat na flexibility ng dila. Bukod dito, ang kakayahan sa tongue twisting ay isa pang popular na trick. Dito ay maaaring i-twist ang dila sa iba't ibang direction. Ang ilan ay kayang i-twist ang kanilang dila patagilid o pataas at pababa, habang ang iba naman ay nakakagawa ng mas komplikadong mga galaw. Gayun din, ang ilang tao naman ay kayang itaas ang kanilang dila para umabot sa ilong o baba, at ito ay tinatawag na tongue lifting. Bagaman mukhang simple ay nangangailangan ito ng sapat na haba at flexibility ng dila, at pati na rin ng lakas upang itulak ito pataas o pababa. Habang sa tongue flapping naman, ang dila ay mabilis na ginagalaw pataas at pababa. Ang ilan ay kayang gumawa ng tunog na parang mabilis na palakpak gamit ang dila. Ang trick na ito ay mas visual at auditory. Ang paggawa ng tongue tricks ay hindi lamang pangaliw. Maaari rin itong magbigay ng benepisyo sa kalusugan ng dila at bibig. Ang regular na pagsasanay sa mga trick na ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng mga kalamnan ng dila na magreresulta sa mas mahusay na pagsasalita at pagnguya. Subalit, mahalagang tandaan na hindi lahat ay kayang gawin ang lahat ng tongue tricks. Number 4. Putting your foot behind your head. Ang paglalagay ng iyong paa sa likod ng iyong ulo ay isang advanced yoga pose na nangangailangan ng mataas na level ng flexibility at lakas. Kilala rin ito bilang leg behind head pose o Ekapada Sirsasana. Ang pose na ito ay kadalasang ginagawa ng mga taong may malalim na pagsasanay sa yoga, gymnastics at contortion. Hindi ito angkop para sa mga beginners dahil sa komplikadong pagkakagawa at posibleng panganib ng injury kung hindi maayos na isinasagawa. Ang tamang paraan ng paggawa nito ay nangangailangan ng focus at tamang paghinga upang mapanatili ang balance at maiwasan ang injury. Sa yoga ay bahagi ang pose na ito ng Advanced Ashtanga Yoga Series at karaniwang ginagawa ng mga eksperto. Ang pangunahing layunin ng leg behind head pose ay upang mapataas ang flexibility ng likod, balakang
at mga binti habang pinapalakas ang mga kalamnan. Ang pagsasanay dito ay hindi lamang nag-aambag sa physical health, kundi pati na rin sa mental focus at clarity. Ang tamang paraan ng paggawa nito ay nangangailangan ng matinding focus at pagkontrol sa paghinga na mahalaga upang mapanatili ang balance at maiwasan ang mga pinsala. Samantala, ang regular na pagsasanay sa pose na ito ay may maraming benepisyo. Una, nakakatulong ito sa pagpapataas ng flexibility sa hamstrings, hips at lower back. Mahalaga ang flexibility hindi lamang sa yoga, kundi pati na rin sa araw-araw na galaw, tulad ng pagyuko at pag-abot ng mga bagay. Ikalawa, bukod sa flexibility, ang leg behind head pose ay nagpapalakas din ng mga core muscles, lower back at mga binti. Ang pagpapanatili ng pose ng matagal ay nagpapalakas ng mga kalamnan at nagreresulta sa mas toned body at mas mataas na physical performance. Ikatlo, ang pagsasanay sa pose na ito ay nagpapabuti din ng posture sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga kalamnan sa likod at pagpapalambot ng katawan ay nagiging tuwid at balanced ang katawan na nakakatulong sa pag-iwas sa back pain at iba pang posture problem. Panghuli, ang advanced poses tulad ng leg behind head pose ay nangangailangan ng mataas na mental focus at concentration. Number 5. Tickling yourself. Ang kiliti ay isang karaniwang pakiramdam na nararanasan natin kapag may ibang tao o bagay na dumadampi sa ating balat. Ngunit, alam mo ba na hindi mo kayang kilitiin ang iyong sarili? Ang dahilan nito ay matagal nang pinag-aaralan sa larangan ng neuroscience at psychology. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang paraan ng pagproseso ng ating utak sa impormasyon. Ang cerebellum, na isang bahagi ng utak na tumutulong sa koordinasyon ng galaw, ay may mahalagang role dito. Kapag tinangka mong kilitiin ang iyong sarili, ang cerebellum ay nagpapadala ng mensahe sa ibang bahagi ng utak na nagsasabing ang kiliti ay mula sa sarili mong galaw. Dahil dito, ay hindi nagbibigay ng malakas na pakiramdam ng kiliti ang utak dahil alam nitong sarili mong galaw ito. Ang kiliti ay hindi lang isang physical experience dahil mayroon din itong social aspect. Madalas itong nangyayari sa mga konteksto ng laro o pakikipaglaro, lalo na sa mga bata. Ang pagtawa at kiliti ay mga paraan ng bonding o pagbuo ng relasyon sa iba. Ang ating utak ay bumubuo ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng sariling katawan at ng iba upang mapanatili ang tamang konteksto ng interaction. Sa ganitong paraan ay nakatutulong ang kiliti sa pagpapalakas ng relasyon at pagtutulungan sa pagitan ng mga tao. Ang pagkakaroon ng heightened sensitivity sa mga bahagi ng katawan na madaling makiliti ay maaaring naging mahalaga para sa mga sinaunang tao upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa mga banta tulad ng mga insekto o iba pang panganib. Ang katotohanang hindi natin kayang kilitiin ang ating sarili ay maaaring magpahiwatig ng isang evolved abilities ng utak na tukuyin ang mga external threats. Karagdagan pa rito, mula sa pananaw ng evolution, ang kiliti ay maaaring umunlad bilang isang defense mechanism. Ang mga parte ng katawan na madaling makiliti ay kadalasang mga sensitive parts tulad ng leeg, tiyan at talampakan. Number 6. Eating a spoonful of cinnamon. Ang pagkain ng isang kutsara ng cinnamon o cinnamon challenge ay sumikat sa internet noong 2010s. Sa challenge na ito ay kailangan mong kainin ang isang kutsara ng tuyong cinnamon nang walang tubig sa loob ng 60 seconds. Kahit mukhang nakakatuwa, ay marami itong panganib at masamang epekto na hindi alam ng karamihan. Ang cinnamon ay isang pampalasa na galing sa balat ng puno ng genus Cinnamomum. Karaniwang ginagamit ito sa pagluluto at baking. Kapag kinain ito ng marami at walang tubig, ay pwede itong magdulot ng iritasyon sa bibig, lalamunan at baga. Ang dried cinnamon ay pwedeng magdulot ng choking at maaaring pumasok sa baga na nagdudulot ng ubo at posibleng aspiration pneumonia. Samantala, ang isa pang malaking panganib ng cinnamon challenge ay ang posibilidad na magdulot ito ng pamamaga ng baga. Ang maliliit na particles ng cinnamon
ay pwedeng pumasok sa baga at magdulot ng irritation at pamamaga. Sa ilang kaso ay pwede rin itong magresulta sa chronic inflammation na maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa baga. Ang mga taong may asthma ay mas mataas ang panganib na magkaroon ng matinding problema sa paghinga kapag sumubok ng Cinnamon Challenge. Bukod sa mga pisikal na panganib, ang Cinnamon Challenge ay pwede ring magdulot ng masamang epekto sa isip, lalo na sa mga kabataan. Ang pressure na sumunod sa mga viral trends at makuha ang approval ng mga kaibigan at followers sa social media ay pwedeng mag-udyok sa mga kabataan na gawin ang mga mapanganib na challenge na ito nang hindi iniisip ang mga posibleng masamang resulta. Ngunit kahit na may mga panganib, ay marami pa rin ang sumubok ng Cinnamon Challenge dahil sa viral nature nito. Maraming video ang nai-upload sa internet na nagpapakita ng mga tao na nahihirapan matapos subukan ang challenge. Maraming health experts at mga doktor ang nagbigay ng babala laban sa Cinnamon Challenge. Ang American Association of Poison Control Centers ay naglabas din ng pahayag noong 2012 na nagsasabing ang Cinnamon Challenge ay pwedeng magdulot ng unintentional harm at dapat iwasan. Number 7. Nose twitching. Ang nose twitching ay isang hindi sinasadyang paggalaw ng mga kalamnan sa ilong. Madalas ito ay hindi delikado at hindi rin seryosong kondisyon, pero maaari itong magdulot ng discomfort o pagkabalisa sa mga nakakaranas nito. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng nose twitching tulad ng stress, kakulangan sa nutrition, pagod o iba pang mga medical condition. Samantala, isa sa pinakakaraniwang dahilan ng nose twitching ay stress at pagkabalisa. Kapag ang isang tao ay nasa ilalim ng matinding stress, ay maaaring magresulta ito sa hindi sinasadyang pag-twitch ng mga kalamnan, kabilang ang sa ilong. Ang cortisol o ang stress hormone ay maaaring makaapekto sa mga kalamnan at magdulot ng spasms. Ang kakulangan sa tulog at pahinga ay maaari ring magdulot ng nose twitching. Ang mga kalamnan ay nangangailangan ng sapat na oras upang makapagpahinga at mag-recover. Kung ang katawan ay hindi nakakakuha ng sapat na pahinga, ay maaaring magkaroon ng mga hindi sinasadyang paggalaw ang mga kalamnan. Gayon din, ang kakulangan sa mga mahahalagang vitamins at minerals tulad ng magnesium, potassium at calcium ay maaaring magdulot ng muscle twitching. Ang mga nutrients na ito ay mahalaga para sa tamang function ng mga kalamnan at nerves. Kung kulang ang mga ito sa katawan, ay maaaring magresulta sa spasms o pag-twitch ng mga kalamnan. Ang sobrang pag-consume ng caffeine at iba pang stimulants ay maaari ring magdulot ng nose twitching. Karagdagan pa dito, ang pagkakaroon ng allergies at iba pang irritation sa ilong tulad ng dry air o pollution ay maaari ring magdulot ng nose twitching. Ang ilong ay maaaring maging sensitive sa mga allergens at irritants na nagre-resulta sa spasms ng mga kalamnan. Sa kabilang banda, ang isang epektibong paraan upang maiwasan ang nose twitching ay ang pagbabawas ng stress. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng regular na pag-e-exercise, yoga, meditation at iba pang relaxation techniques. Ang pagkakaroon ng sapat na oras para sa pagpapahinga at pagre-relax ay makatutulong din upang mabawasan ang mga sintomas ng stress. Inirerekomenda rin na ang isang adult ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 7 hanggang 8 hours na tulog bawat gabi. Ang pagkakaroon ng regular na sleep schedule ay makatutulong upang mapanatili ang tamang function ng katawan at isip. Number 8. Open eye sneezing. Ang open eye sneezing ay isang kakaibang pangyayari kung saan ang isang tao ay bumabahing habang bukas ang kanilang mga mata. Karaniwan, kapag bumabahing ang isang tao, ay kusa itong pumipikit para protektahan ang mga mata mula sa mga maliliit na bagay na maaaring pumasok. Pero may mga tao rin na kayang bumahing na hindi pumipikit ang mata. Sa maraming tao, ang pagkurap ng mata kapag bumabahing ay isang natural na kilos. Ito ay automatic na nangyayari para maiwasan ang anumang panganib sa mata. Kapag bumabahing ay may malakas na pagbuga ng hangin mula sa baga na dumadaan sa ilong at bibig. Kasama nito ang mga droplets ng laway. Ang pagkurap ng mata ay isang paraan para maprotektahan ang mata
mula sa mga germs at dumi na kasama ng pagbahing. Ang reflex na ito ay natural at mahirap pigilan. Kaugnay nito, may mga pag-aaral din na ginawa para maunawaan ang open eye sneezing. Sa mga pag-aaral na ito, ay minamasdan ang mga tao habang bumabahing gamit ang high-speed cameras. Napansin na ang mga taong kayang bumahing na bukas ang mata ay may mas mahusay na control sa kanilang facial muscles. Maaaring ang mga taong ito ay may mas mataas na tolerance para sa reflex actions o may kakaibang koneksyon ng mga nerves na nagkokontrol sa kanilang sneezing reflex at eye muscles. Bagaman bihira, ang open eye sneezing ay may kaunting panganib. Ang isa sa mga panganib ay ang posibilidad na makapasok ang germs at dumi sa mata habang bumabahing. Maaari itong magdulot ng irritation, infection o pinsala sa mata. Bukod dito, ang malakas na pagbuga ng hangin at droplets mula sa pagbahing ay maaring magdulot ng strain sa muscles at blood vessels ng mata. Sa ilang mga kaso, maaring magdulot ito ng maliit na pagdurugo sa ilalim ng konhuntiba ng mata. Number 9. Raising one single eyebrow. Ang pagpapataas ng isang kilay ay isang kilos na nagpapakita ng iba't ibang emosyon tulad ng pagtataka o pagdududa. Madalas itong ginagawa sa mga palabas at pelikula upang ipakita ang pag-aalinlangan o pag-usisa. Pero paano nga ba natututunan ng mga tao ang galaw na ito at ano ang dahilan kung bakit nagagawa ito? Kaugnay nito, ang kakayahang magtaas ng isang kilay ay dahil sa mga kalamnan sa mukha, lalo na ang frontalis muscle. Ang muscle na ito ay nakakabit sa scalp at kumukonekta sa balat ng noo. Ang mga taong kayang magtaas ng isang kilay ay may mas mahusay na kontrol sa paggalaw ng kaliwa o kanang bahagi ng muscle na ito. Ang kakayahang ito ay maaaring mamana o bunga ng pagsasanay. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin ito agad. Ang iba ay kailangang mag-ensayo ng matagal upang magawa ito ng maayos. Samantala, may mga tao na ipinanganak na may mas flexible na kalamnan sa mukha kaya mas madali nilang magagawa ang galaw na ito. Para sa mga hindi agad marunong ay kailangan ang pagsasanay. Ang simpleng pagsasanay tulad ng pagtaas ng parehong kilay at pagsubok na ibaba ang isa habang nakataas ang kabila ay makakatulong. Ang patuloy na pag-ensayo sa harap ng salamin ay makakatulong upang masanay ang muscles at sa kalaunan ay magiging natural na ang kilos na ito. Sa pakikipag-usap naman, ang pagpapataas ng isang kilay ay isang paraan upang magpahayag ng mensahe ng hindi nagsasalita. Ang kilos na ito ay nagpapakita ng pag-usisa, pagdududa o minsan ay paghamon. Sa ilang kultura, ito ay tanda ng respeto o pangungutya, depende sa sitwasyon. Ang mga aktor at mga nagsasalita sa harap ng mga tao ay gumagamit ng galaw na ito upang bigyang diin ang kanilang sinasabi o ipakita ang isang emosyon na hindi nila sinasabi ng direkta. Subalit, may pagkakaiba-iba rin sa kahulugan ng kilos na ito sa iba't ibang kultura. Halimbawa, sa Western culture, ang pagtaas ng isang kilay ay karaniwang tanda ng pagdududa o pagtataka. Sa ilang Asian culture, ito ay maaaring makita bilang tanong o hindi pagkakaintindihan. Ipinapakita nito kung paano ang isang simpleng kilos ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan batay sa lugar o konteksto. Maliban dito, ang kakayahang magtaas ng isang kilay ay minsan nagiging bahagi na rin ng personality ng isang tao. Sa media ay maraming kilalang tao ang naging sikat dahil sa kanilang kakayahang ito, tulad ni Dwayne "The Rock" Johnson na kilala sa kanyang people's eyebrow. Number 10. Touching your chin with your tongue. Ang kakayahang maabot ang iyong baba gamit ang iyong dila o lingual protrusion ay isang bihirang kakayahan na mayroon lamang ang ilang tao. Pero paano nga ba ito nagagawa? Ang dila ay isang malakas at malambot na kalamnan. Ang haba at galaw nito ay nakadepende sa genes at structure ng kalamnan at tendon. Ang mga taong may mas mahabang litid sa ilalim ng dila na nagdudugtong dito sa floor of the mouth ay maaaring mas limitadong magalaw ang kanilang dila. Samantala, ang kakayahang maabot ang baba gamit ang dila ay kadalasang namamana. Ibig sabihin,
Ito ay nasa genes at madalas makita sa mga pamilya. Ang ibang tao ay may mas malakas na kalamnan ng dila o mas maluwag na mga litid na nagpapadali para magawa ito. Minsan, ito ay may kaugnayan sa mga kondisyon tulad ng Ehlers-Danlos syndrome, isang kondisyon na nagpapahina sa mga litid at kalamnan sa katawan. Bukod dito, ang kakayahang ito ay bihira at kadalasan ay walang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Pero kung ito ay bahagi ng isang genetic disorder, ay maaring may kasamang ibang sintomas tulad ng sobrang paggalaw ng joints, madaling pagkapilay at mga problema sa balat. Ang ganitong uri ng paggalaw ng dila ay hindi itinuturing na mahalaga sa pang-araw-araw na gawain. Ngunit sa iba't ibang kultura, ang pagkakaroon ng kakaibang kakayahan tulad ng pag-abot sa baba gamit ang dila ay minsan itinuturing na espesyal. Pero sa modern medicine, ito ay simpleng bahagi ng pagkakaiba-iba ng genes ng tao. Minsan ito ay nagiging biro o katuwaan, pero wala itong praktikal na halaga maliban sa pagiging isang kakaibang katangian. Sa kabila nito, ang pag-unawa sa mga sanhi at kahalagahan ng kondisyong ito ay nagdadagdag sa ating kaalaman tungkol sa pagkakaiba-iba ng genes ng tao. Ikaw, alin sa mga nabanggit ang kaya mong gawin?